Nasa Pangasinan nga ako ngayon para samahan si Mark at ang kanyang mama na manguha ng mga mangga. Andito nga kami ngayon para mag-harvest dahil sobrang dami na nito. Hindi naman ganun karami ang mga puno pero sa bunga ay sobrang mapapawaw ka talaga. Ang sarap mag-harvest dahil abot kamay mo lang pero ang kalaban mo ay itong mga langgam. Dahil hindi lang sa taas kundi pati dyan sa mga inaapakan mo ay sobrang dami. Sinubukan ko nga umakyat pero bumaba din ako dahil hindi ko na kaya. Kumain din kami ng siniguelas at dito ay nagigib kami sa kanilang mga balon. At dito lahat ng inyong nakikita mula dyan sa pinakadulo ay lupain pala nila ni Mark na iniwan ng kanyang papa. At ang pangunahing hanap buhay dito nila ay ang pag-uuling. Todo exhibition ako dyan pero natumba tayo, buti na lang ay hindi tumama ang ating mukha. Umaga pa lang ay talaga nagayos na ako dahil papunta na ako sa bahay nila ni Mark. Doon daw kami dalawa magkikita kasama ang kanyang mama para kami ay mangunguha ng kanilang mga mangga. Nagdala rin ako ng dishwashing dahil number 1 suki ko sila sa aking dishwashing business. Nandito na nga kami sa bus sa terminal at sobrang saya ko dahil hindi ako nakaramdam ng hilo. Talagang mahiluin talaga ako sa bus. Kaya kapag umaakit ako ng bus ay nakatikip ang aking ilong o di kaya wag mo akong kausapin talaga at talagang mahihilo ako na talagang baka masukahan kita. Nililibang ko na lang ang aking sarili dyan sa mga tanawin na aking nakikita dahil baka mamaya pag iniisip ko na ako ay masuka ay talagang baka ako masuka talaga. I-flex ko na rin itong bag na aking nabili sa aking TikTok shop. Napakagandang bag. Perfect po siya pang travel bags, school bag, o di kaya kung kayo ay nag-gym, kayo ay nag-sports, lagay ng mga gamit nyo at sapatos. Meron din tayo nabili ditong nap pillow na kung saan sobrang ganda, pwede siya pang school, pang office at kung saan man. Bumili na rin kami dito ng chicharon. Ito sa pinakaayaw ko talaga na kumain sa basket talaga kasi masusuka at may hilo ako lalo. Pero dito ay hindi ako nakaramdam ng hilo. Tara, samahan nyo kong kumain itong masarap na chicharon. Nag-stop over nga kami dito at dito ay umuulan. Pababa na nga kami dito at itong si Mark at natawa ako dahil inaantok na daw siya. Dito ay nagulat ako dahil sobrang mahal ng kanilang singil kapag kayo ay mag-CR. Pero ang alam ko ay pinagbabawal na ngayon ang maningil lalo na sa mga public transportation na katulad nito. Bumili rin kami ng cup noodles na daig pa ang presyo kapag kayo ay nasa eroplano. This is for only 60 pesos only. Plus itong itlog na 25 pesos. Napakasarap nito guys lalo na kapag kayo ay gutom na gutom. Sobrang saya ko dito dahil hindi ako nakaramdam talaga ng gutom. Todo chismis kaming dalawa kung anong gagawin doon pagdating sa Pangasinan. Dito ay natuwa ako ng sobra dahil sa dami kong kinain na hindi ako nakaramdam ng hilo. Hindi ko naramdaman na ako ay magsuka. Talagang may hiluin ako pagdating sa mga DR ko na sasakyan na katulad nito. Todo chismis talaga kami dito. After 8 hours nga na biyahe, andito na kami ngayon sa Pangasinan. Dumaan muna kami ng 7-Eleven dahil sobrang pagkauhaw. After nito ay sasakay kami ng tricycle para papunta naman doon sa kung saan kami ay pupunta. O diba? Ang ganda. Talagang probinsyang-probinsya. Naalala ko ang probinsya namin doon sa aming probinsya. Ano daw? Kahit nahihirapan na ako dyan, ay todo pa rin akong video dahil sabi ko ay memories para sa aking vlog. O diba? Andito na nga kami ngayon. Pagdating namin ay talagang napitas na ang ibang mga mangga. Sobrang na-amaze ako dahil yung iba ay hinug na at natatakam na talaga ako dito. Alam nyo ba na ang mangga ay isa sa mga pinakapaborito kong pagkain o di kaya prutas na talagang gustong-gusto kong kainin. After nga namin na kumain ng aming lunch ay talagang umakyat kami dito sa farm nila. 5 PM na nito pero maliwanag pa rin. Nakaganito pa ako, talagang maputik dahil umulan pala dito. Napakaganda ng lugar na ito, tahimik at ang talagang maririnig mo lang ay mga huni ng mga ibon o di kaya mga kulisap. Pagdating namin dito sa bungad ay may makikita na kami agad na puno ng mangga. Talagang abot kamay mo lang talaga siya. Yung iba naman ay nahuhulog na dahil sa sobrang tanda o di kaya sa sobrang hinog. Nakikita nyo yan, ganyang kalawak ang kanilang lupain ni Mark. Unang hanap buhay dito nila ay ang pag-uuli. Na-amaze ako dito sa mangga na itong aking nakita dahil abot kamay ko lang talaga siya. Manibalang na ito. Napakaganda dito sa lugar na ito. Tahimik at talagang bukid na bukid kung tutuusin. Napakaganda at maliwalas ngayong panahon. Alas 5 na kami nung kami ay dumating dito sa farm na ito. Nakikita niyan sa mga likod ko. Yan po kalaki ang lupain nila ni Mark. Noong namatay ang kanyang papa ay iniwan sa kanila nito para maging source din ng kanilang income. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon dito kakatapos ng kasi umulan.
Mikey. Aesthetic talaga rin. Nang ito ay aming madaanan ay talagang umuusok pa. Ito ang uling na talagang pangunahin na ginagawa nila dito. Dito ay sobrang natuwa ako kasi nga parang bumalik sa akin ang aking mga alaala nung nasa probinsya ako. Ganitong ganito talaga siya. Talagang masukal, puno ng maraming kahoy na talagang nasa bukid ka talaga. Nakakatuwa dito, na sarap maghabulan, sarap magtaguan, pwede kayo magkasama ng jowa mo dito. Ay... Ang sarap pakinggan ng mga huni ng mga ibon, ng mga insekto dito. Nakaka-relax siya talaga pakinggan. Ito ng mga kugo na kung saan ay ginagamit na bubong dito, lalo na sa mga nasa probinsya. Gabi na nga nang kami ay bumaba. Buti na lang talaga dito ay may dala akong cellphone at yun yung ginamit namin na pang ilaw. Sobrang tahimik dito at wala masyadong mga bahay. Sobrang magkakalayo. Pagdating na namin dito ay talagang binalot na namin yung mga ibang mangga na napitas na nung kanina pagdating namin. Sobrang tamis nito guys nung kaninang tinikman ko. Talagang natatakam ako dito dahil sobrang paborito kong itong mangga na ito. Nilagay na nga namin siya sa karton dahil bukas ay amin na siyang dadalhin pabalik sa Maynila. Kaya kung gusto nyo mag-order nito, PM nyo na lang ako. Per kilo, 60 pesos na lang para sa inyo. Sobrang tamis nito guys dahil napaka-presko. Fresh na fresh talaga from the puno. From the farm, ganun din. O diba? Bukas ay maaga kami gigising para kami ay mamimitas ulit. Pagkagising ay nag-video agad ako para naman makikita nyo na talagang bagong gising ako. O diba ang pangit ko? Wala yung talagang dito dyan. Paglabas nga, ito ang bubungad sa'yo na sobrang ganda, na sobrang liwanag. Talagang sikat na ang araw. Sobrang maaga pa nito pero yung araw ay parang tanghali na. Ready na nga kami para mag-harvest ng kanilang mga mangga. May dala na nga kaming panungkit. Ang tawag sa amin dito ay paningit o di kaya singit. O di ba? O, may bago kayong natutunan sa akin. Ready na nga dito si Mark na talagang parang buhay probinsyano na. Sikat na ang araw pero hindi siya masakit sa balat. Napakasarap pa siya sa pakiramdam. Andito na nga tayo ngayon sa puno ng mangga na kung saan ay abot kamay mo lang. Pero sobrang dami talaga ng mga langgam. Sinubukan ko nga din umakyat pero talagang hindi ko kinaya dahil sa sobrang dami ng mga langgam. Ang sarap sanang akyatin dahil napakarami ng mga sanga, ang dami mong pwedeng patungan. Pero hindi talaga kinaya dahil sa sobrang dami ng mga langgam, lalo nang umakyat na ako ay parang silang nabulabog na. Ang sarap mang-harvest ng mangga kung ganito, naabot kamay mo lang. Pero bakit ba naman ganito? Pati bunga ay puno ng mga langgam. Pero no choice tayo ay kailangan natin siyang kunin kaysa naman mahulog at masayang lamang. Nakikita nyo pati lahat ng mga bunga niyan ay puno ng mga langgam pero wala effect yan sa atin. Yung mga hindi abot ng kamay ay ginamitan na namin ng ganitong panungkit. Buti na lang ang kanilang panungkit ay merong screen para dun mahuhulog ang mga mangga. Pero bago mo kunin ang mga kamay mo ay kailangan mong pagpagin muna yung panungkit para yung mga langgam ay talagang matatanggal. Ganito kalaki yung ibang mga mangga. Ang sarap talaga lalo na kapag manibala. Dito ay nakikipaglaban ako sa buhay ko sa mga langgam. Dahil ang mga langgam ay hindi lang sa puno, hindi lang sa bunga, kundi pati sa mga aming inaapakan. Sobrang dami talaga mga ga. Napakaganda talaga mag-harvest dito lalo na kung abot kamay mo lang. Pero ang kalaban mo lang talaga dito ay ang mga langgam. Sobrang daming bunga ang puno na ito. Sa amin sa probinsya ay marami din kayong mga mangga. Pero ngayon ay wala na. Naalala ko pa dati nung after ko magtrabaho sa tubuhan, after ko magbunot ng mga damo at mag-fertilizer sa tubuhan, ay nangunguha muna ako ng mangga at ito ay aking inuulam. Sobrang paborito ko talaga itong mangga. Tingnan nyo ako kung paano ako makipaglaban sa mga langgam para makuha lang itong mangga na ito. Kapag may tanim ay may aanihin. Agree talaga ako dyan. Ito, ganito karami ang mga langgam dito na talaga pati sa baba ay may mga bahay sila. Ito na karami ang aming nakuha dahil wala na kami ibang lagayan. Pagdating dito ay marami namang siniguelas. Nanguha kami pero hindi talaga siya pwedeng akyatin dahil sobrang din daming langgam dito. May mga manibalang din. Dito naman ay hindi namin nakuha ang ibang mamangga ay talagang sobrang taas na. Umuwi na nga kami pagdating namin dito ay inayos na namin kasi nga babiyahe na kami pabalik ng Maynila. Nakapitong karton kami dito.
Sinecure talaga namin dito. Mahirap na ay sayang talaga ang aming pagod kung ito ay madadamage lamang. After nga namin dito na mag-ayos ay naligo na kami at nagigib dito sa may balon. Sobrang natakot ako dito mga ga. Alam ko naman paano magigib dito dahil meron dito sa probinsya. Pero kasi mga ga ay ako'y nanibago. Sinubukan muna ni Mark at pinakita sa akin kung paano at after niya ay ako naman ang sumubok. Natatakot kasi ako na baka mamaya ay lalabas isa dako sa balon papunta ng TV. Pero wala sang TV dito kaya okay lang. Nakikita nyo naman na yung paa ko ay talagang dikit na dikit sa pinakagilid. Kaya mga ga, salamat sa panonood ng aking mga vlog. Babalik na kami sa Maynila. Hanggang sa sunod kong vlog ay ako inyong samahan. Maraming salamat. Bye-bye!